Kasama ko si Lori. Galing kami sa ospital. Kaya lang, yan, 9:29 ngayon. Kaya lang, nagtumawag si Doc. May emergency daw siya. Hindi siya makakapunta ngayon. Kaya, bukas daw. Sure na daw na bukas ay night clinic na siya. So, bukas, babalik ako. At ngayon ay nandito naman kami sa simbahan. Since hindi naman natuloy, niyaya ko si Lori dito sa simbahan. Wait lang ha. Pupunta kami ngayon doon sa, ito yung altar. Thank you, Lord. Pupunta kami ngayon dito sa likod ng simbahan. Gilid ito. Ito yung mga pinupuntahan pagka may nagbibisita iglesia. Dito pumupunta ang mga tao. Ay, naglilinis. May graduation yata. Wait lang. Hi. Hello. Good morning. Hindi mo nakita nga sa loob na. Hindi na ako nakilala. Ito. Ayan. Hindi, wag lang mabilis. Ayan dito kasi. Yan ang Station of the Cross. Meron dyan. Nakita mo ba yung ano dyan? Yung kuweba? Nakita mo na? Kung nakita namin yan, bagong butas pa lang yun, yung bagong rediscover ulit. Kumbaga hindi pa nagagalaw, hindi pa naaayos. Yun pa rin, yung kung ano yung itsura ng lumang kuweba. Tapos yung swimming pool, kung ano itsura ng lumang swimming pool, yung lumang tiles, ganun, ngayon eh hindi na, ginawa na siyang grotto. Hindi na siya mukhang swimming pool, mababaw na, dati malalim yun. Maganda sana pumunta dyan sa likod, kaya lang, ito bungad pa lang to yung nakikitang to. Meron pa doong mas mababa pa. Parang dalawang ano pa yung nandyan, dalawang layer pa. Hanggang makarating sa bungad ng kuweba. Historical yung kuweba na yan. Kasi yan ay sinasabi na ginawang daan noon ng mga Pilipino. Noong panahon na sinakop tayo ng mga Kastila, nilagyan nila ng daan para makatakas sila. Gumawa sila ng daan para may connection sila sa simbahan ng Silang at simbahan ng Naik. Yan, sinasabi na yan ay malaking kuweba. Tuloy-tuloy hanggang sa may simbahan ng Silang. Ayun naman ay ayon lang sa narinig kong kwento dati sa mga matatanda. Wala akong basehan na wala akong nakausap na totoong nakakaalam ng lahat. Yan, may Station of the Cross dyan. Kaya lang ang start ay yun doon pa o sa babang yun. Start ay 14th station yun. 14th station. Edi, ang haba niyan. So, hindi ko, sabi ni Lori ba daw hindi ko kayanin. Kasi, pababa nga. Kaya dito na lang kami. Mukhang may graduation sa Saint. Ito kasi ay gymnasium ng St. Gregory Parish Church.
Let's go ta, be. Next time na lang. Next time na lang bago ulit ako pumunta dyan. Dati nung pumunta ako dyan ay hindi malinis. Kumbaga halatang madalang ay pumunta. Ngayon maraming pumunta dyan. Kaya sigurado kong malinis to. Lakad-lakad. Palabas na kami. Okay na sana ako. Diyos ko Lord. Thank you po. Thank you po. Thank you Lord. Thank you. Yan na yun ang palabas, yan ang main door ng simbahan, facing Indang Mendez Road, yung papunta ng Tagaytay. Yan. Tapos dito naman, dito yung exit dito sa gilid. Papunta naman dito sa kaharap naman dito sa Central Terminal. Patio de San Antonio. Ito yung transport terminal ng Indang. At doon naman ang covered court. Wala na nga ang manina lang siguro ang bibilhin ko. Wala na yung nagtitinda rito ng cashew nuts. Nung Holy Week lang sila nagpwesto dito. Siguro yun lang. Bibili na lang ako ng mani kung meron tindang mani. Meron na ba? Ay, wala pa. Wala pa. Pwede ka ba na? Ay, Diyos Lord. Thank you po. Dito na kami sa bahay. Ayan na naman tuloy ako. Okay na sana kanina kahapon. Okay naman ang pakiramdam ko hanggang natulog ako. Although may nararamdaman niya akong sakit sa paa ko. Pero okay naman ako. Until kaninang umaga, paggising ko, maaga akong gumising kasi nga sabi ko maaga akong aalis. Paggising ko, kumain ako ng biskuit and then mainit na tubig. Pagkakain ko, sinisikmura ako hanggang sa hintay-hintay ko muna. Nagpalipas muna ako, uminom ako ng gamot ko na kailangan inumin. Tapos hanggang sa okay pa sana, pero yung paninikmura ko hindi nawala hanggang sa nagsuka ako. Excuse me po doon sa mga kumakain dyan, ha. Pasensya na po. Ang sinuka ko naman ay parang tubig, konting tubig lang na maasim. Maasim. Hindi siya mapait, maasim. Tapos pagkatapos noon, ayan na, ito na naman ako. Hinang-hinala naman ako. Parang habol na naman ang hininga na hindi naman ako nahihirapang hininga. Pero yung parang hinang-hinanga ako. Pero nung nakapagpahinga naman ako, okay naman, nakaya ko lang. Sabi ko kaya ko na, bibiyahe lang naman pag sakay sa bayan, sa terminal. Ang babae ko nasa tapat ng ospital. Si Lori naman ay naghihintay na sa akin doon.
Ang problema lang, pag ano doon, bukas yung OPD, maya nung okay na, nakalista na akong kaunahang pasyente. Ang problema, tumawag si Doc sa sekretary niya. May emergency daw siya. Hindi daw siya makakapunta. So, walang choice kundi umuwi. So ngayon, nag-text ako dito sa sekretary dito sa Indang. Sabi ko, baka sakaling may magbaback out sa pasyente bukas, ay pakilista naman ako, pakipalit ako. Para hindi na ako pumunta sa Mendez. Kasi bukas ay 3 to 5 p.m. ang schedule ni Doc sa Mendez. So, malalaman pa mamaya. So, ngayon siguro, kailangan ko lang kumain at kailangan ko lang magpahinga para bumalik yung dati nga kahit pa paano ay medyo malakas ang aking katawan. Medyo hindi na ganun hindi na nanghihina masyado. Konting pain, konti lang naman. Okay, maraming salamat ulit sa inyo and thank you sa mga nakasubaybay dyan. Sir Jerry Stoy TV, ingat po kung saan man po kayo nagala ngayon, ingat po kayo. And maraming salamat po palagi. And thank you sa mga nakasupport sa akin. Salamat sa mga bagong subscribers. Salamat sa inyong lahat. God bless po and ingat. Bye-bye.